pumayat ako. Dahil sa budget. So yung isa mong wish yung love life. Ba't ikaw nag-wish? Ano na muna yan? Tabi na muna yan. Well, unang-una, papasalamat tayo sa ating Pangulo dahil nasabi niya rin kanina sa kanyang statement, kahapon sa kanyang statement na talagang tinutukan niya itong budget na ito. Para sa akin kasi importante yung collaboration between the legislative and the executive kahit na ang budget process is purely legislative action. But importante yung coordination dahil pag nasundan natin yung mga nangyari in the past, maraming nadagdag o nabawasan dahil walang coordination with the executive, nagkakaroon ng problema sa implementation. Yun yung gusto naming mabawasan o matanggal dito sa 2026 budget. So isa sa mga narinig ko sa kanya at nakita ko rin throughout the course of the budget yung kanyang pagtutok dito sa budget. At one piece of evidence will be walang na-veto sa program appropriation, wala rin na-veto sa general provisions, wala rin na-veto sa special provisions, doon lang sa unprogrammed appropriations na nalaman ko lang actually yesterday. Yesterday morning ko lang nalaman. Actually, kaya nung nag-text si Selly, hindi ko pa masagot dahil nalaman ko lang before the signing. Sir, may we know kung bakit nga po ba napasa yung 2026 budget nang may unprogrammed plan? Okay. Bigyan ko kayo ng konteksto. Pero I'm sure nasundan nyo rin to dahil lahat naman ng dokumento naka-upload sa Senate Budget Transparency Portal. Yun ang program appropriation. Nasa National Expenditure Program yan. 11 items under the unprogrammed appropriations worth 249 billion. Okay. So ibig sabihin, ang executive ang nag-propose ng unprogrammed appropriations. So ang BICAM version ay nabawasan siya from 249 naging 243. At yung veto kahapon, out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa NEP, meaning nasa President's budget. Yung dalawa ay proposal rin ng executive through that close collaboration and coordination. No? So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip. No? That's na tinanggal ng Senado. Actually, Senado nagtanggal niyan. That's worth about 80 billion. Kung makikita natin yung history ng sagip, in 2024, yung 80 plus worth of flood control pumasok sa sagip. Sagip kasi lump sum to eh. No? And anything under the sun, kahit anong maisip mo, pwede mong ipasok sa sagip. So in the past, naabuso yung sagip at naging source yan ng corruption because of its lump sum in nature. No? Unlike yung other targeted expenses under the unprogram, may pupuntahan siya talaga. For example, AFP modernization, pupunta sa AFP modernization, yung let's say foreign assisted, support to foreign assisted, loans yan na pupunta sa foreign assisted. Yung CARS program, pupunta yan sa pangbayad sa Mitsubishi at sa Toyota. So ibig sabihin targeted siya, hindi siya lump sum in nature ang natitirang line item sa unprogram. Dahil in unprogram kasi hindi siya one unprogram. One unprogram tapos meron siyang 11 line items. Importante yung 11 line items dahil hindi naman lahat doon ay nagagamit sa flood control. Lahat yun ay targeted. Isa lang nagagamit for flood control yung sagip na tinanggal na ng Senado. But the sagip came from NEP? The sagip came from yes, from NEP, 80 billion. 80, to be exact, 80.8 billion. Bakit sila pasok, sir, knowing na pwede siyang pagmula ng corruption and ng flood ghost projects? Well, yun ang pinadala dito sa Senado. In fact, nasa GAB pa rin yung sagip eh. No? So, tinanggal na namin yung
tinanggal ng Senado yung buong sagip, no, nung dumating na dito sa Senado. Walang justification bakit ni-retain ng NEP yung sagip. I mean, wala bang kahit paano, sir, pencil book na ano yung saan namin ito gagamitin? Talagang lump sum lang yung sagip. In the past kasi, nakita ko yung mga ginagastosan ng sagip. For example, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kulang yung NDRM fund o kulang yung financial assistance. Doon sila kumukuha. So, nagiging buffer siya, no, for other programs. In fact, nakita ko pa nga doon, meron pang mga programs for information technology, may programs rin pang nagamit rin yan paggagawa ng kalsada. So, dahil lump sum siya, pag gagamitan mo ng maayos, wala namang problema. Pero hindi nga nagamit ng maayos. In 2024, nagamit yan sa flood control, worth 80 billion. Lumabas rin yan dito, actually, nung nagkaroon ng Blue Ribbon hearing, na naging source rin siya ng mga ghost projects at corrupt flood control projects. Isa pa, the full ETB na sagip na gamit lang sa flood control for 2024. For 2024, but the entire sagip in 2024 is about 160 billion, more or less. No. Sir, but the historical background, kailan ito nasimulan na coin yung sagip na yun? Was it Iba yan eh. Dati ang pangalan yan, if I'm not mistaken, Sip-Sip eh. Naging Sip-Sip, tapos naging Sagip. But it's a lump sum. Whatever the name is, it's a lump sum amount. No? Nag-iba-iba lang yung pangalan. Eh. Pangalan pa lang sa diskumpiyado na. Oo nga eh. Kaya nga. Oo. Kaya nga. So that's why nung binadala na dito yung GAB, tinanggal na ng Senado yung Sagip. No? Linagay na namin sa mga program. pero sa BICAM, bakit sir nabalik pa? Sa BICAM, Hindi siya binalik. Kaya hindi na veto ni Presidente kasi hindi siya binalik. But for me, that's the most important kasi ano yan eh, nagiging source of corruption dahil nga it's lump sum. Anything na pwede mo maisipan, pwede mo i-charge dun sa sagip. So, sinabi niyo nga nire-respeto niyo yung decision ng Presidente na i-veto yung about 90 plus billion on program appropriations. Pero yung mga project na supposedly kung magkakaroon ng allocation, ay magsasuffer at hindi naman patutulog. Magandang tanong yan, Sally. Actually, out of the 9 items na na-veto ni Presidente, 3 doon ang medyo concerned ako. Number 1, yung CARS program, tsaka yung RACE program. May utang kasi tayo sa Mitsubishi and Toyota eh. Pumunta sila dito para mag-invest. Ang sabi natin, bibigyan namin kayo ng tax incentives. For the last 4 or 5 years, hindi natin nabibigay yung tax incentive na yun. Umiiyak na yung Toyota and Mitsubishi. No? Kaya during the budget hearing dito, yung BOI nagmamakaawa na bigyan sila ng pondo para mabayaran ni Mitsubishi and Toyota dahil nakakahiya sa mga foreign investors. Nandito na sila, nangako tayo, pero hindi natin binabayaran. So, that's why pinasok namin sa program para mabayaran sila. Pero kaya siya nasa program, book entry lang to. No? From one pocket to the other. Kasi ang incentive nila is in the form of tax incentives. Ibig sabihin, hindi na sila magbabayad sa BIR. Gobyerno na magbabayad na sa BIR. Nevertheless, it's still utang ng gobyerno. The other one is yung GOP counterpart to foreign assisted projects. That's about 35 billion pesos. Dahil marami tayong mga papasok na mga foreign assisted projects na kailangan ng GOP counterpart. At lahat yan, papasok yan in the around second, third, fourth quarter. So, ang concern ko dyan, pag wala tayong GOP counterpart, hindi rin lalabas yung loan counterpart. No? So, that's my concern. No? Ano yung pwedeng remedy, sir? Okay. Doon sa veto message ni Presidente, sabi niya, naka-built-in na naman sa program appropriation yung GOP counterpart. So, ang tingin ko dyan, kung hindi magkukulang, gagamitin niya yung kanyang contingency fund, no, para mabayaran yung GOP counterpart. No. So, that's my analysis. Sir, kasama ba sa nabito yung more than 43 billion pesos in mandatory personal benefits na inilipat sa UA? Ito yung concern na Congressman Pino dahil pwede daw ma-delay yung apektuhan ng mga workers' benefits. Okay. Ito ay ka-clarify ko. Ang bonus mabibigay, hindi nabawasan ng bonus.
Ito, I'll give you the numbers. Ang sa NEP, ang bonus, ang performance bonus is 27 billion. Ang sa GAA is 27 billion rin. So, walang mababawasan na bonus. In fact, yung MPBF, yung buong MPBF, tumaas pa siya. Nung 2025, Pero may na-transfer, sir, sa UA? may na-transfer sa UA. Dahil that time, nung kausap namin ng DBM, they wanted to make sure na may additional pa. No? Pero, for additional yon, for additional. Kaya pag makita mo yung press release nila, ang sinasabi nila is for additional. But yung for existing, I'll give you the exact number sa MPBF. Pero na dito, sir, yan hindi. Under UA? Hindi siya na veto. Okay. So, nasaan ba yun? Hindi ito yata sa phone ko. Pero sir, malalagay sa alanganin yung additional, yung pwedeng additional benefits ng mga workers. Hindi naman additional benefits. Kasi ang MPBF, ginagamit yan, let's say, this coming year, may iba-ibang components yan. No? May isang component yan for additional manpower. So, for example, this coming year, ang executive gusto nila kumuha ng, let's say, additional 10,000 personnel. Diyan sila kukuha in addition to their existing personal services. No? So, kung meron silang mga additional hires, doon sila kukuha sa MPBF. So, ang ginawa, kaya linagay sa UA, dahil may plano sila na baka raw, in the next, mag-hire pa sila ng additional manpower. No? So, that's why linagay nila doon. Pero I'll give you an example. Yung exact numbers, ang MPBF for 2025 is 39 billion. This is net of salary adjustments. Ang GAA is 77 billion. So, tumaas pa siya ng 38 billion, halos na doble. No? So, walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala. Kasi dinoble pa natin from 2025 yung MPBF. Ang pwede lang maapektuhan yung new hires kung may balak pa ang executive na kukuha ng bagong tao. No? Pero kung magkakaroon ng labor funds, Kung ang contingency fund ng presidente pwede rin gamitin doon. Pwede rin. Kung kakailanganin nila mag-additional manpower. Sir, ano pong solusyon dun sa... Tsaka isa pa, bago ko sa yung pension, walang katotohanan na nabawasan yung pension. Fake news yun. Ang pension, ang net is 147 billion, ang GAA is 147 billion. Exactly the same. So, hindi ginalaw ang pension amounts. No? So, lahat ng hinihingi ng pension ay ibinigay. Tumaas pa from 2025. Sir, ano pong solusyon dun sa pambayad sa Toyota at sa Mitsubishi? Okay. Actually, kausap ko yung BOI kanina. Ang nakikita kong solution doon is to get it from the contingency fund. That's a solution na pwedeng gamitan. The other one is kung meron pang ibang pondong pwedeng kuhaan from... Kasi ito, book entry. Baka pwedeng gumawa na lang ng book entry from the BIR para lalabas na bayad na si Mitsubishi and Toyota. No? That's how much, By that, Medyo siya, medyo complicated siya, no? Kasi just to make it simple, ang utang ni Toyota is nasa BIR. Okay. As an incentive, si government ang magbabayad sa BIR, hindi si Toyota. Para lalabas bayad na si Toyota. No? That's their incentive. Ngayon, as a workaround, baka pwede nang i-certify ng national government na kami na magbabayad, i-free up mo na si Toyota at si Mitsubishi. Kumbaga, magiging accounts payable na ni national government. That's a workaround. That's a workaround. What about sir, the past years na hindi nabayaran?
nagbayad pa rin si Toyota at Mitsubishi the past years, di ba? Na supposedly dapat hindi. Yeah. In the past years kasi, ang nagbabayad niyan talaga ay, actually, ever since pumunta sila dito, hindi pa nagiging utang yan ng gobyerno sa BIR in terms of incentives. So, hindi pa nababayaran yan. Kaya lumobo na yan. Umabot na ng about 5 billion pesos for both cars and race program. So, ang problema na sa libro pa rin ni Mitsubishi and Toyota na may utang pa siya sa BIR. Kala ma-free up siya doon. Kala matanggal yun sa libro na yun. Ito sanang program ang solution para ma-free up na siya doon. So, bali sir, government din yung kailangan pagbayan? Yes, tama. Saan namang gagaling yun sa 2026? Well, sana nga dito sa ang program. Sana dito sa ang program. The absence of a program. Nakikita ko solution. One is yun, sa contingency. The other one, Agency ng Paulo. Okay, sir. pwedeng OP. The other one is a book entry. Mag-usap ang DBM at ang BIR to come up with a creative solution. Kasi book entry lang naman to. No? Para ma-free up si Toyota and Mitsubishi sa kanilang accounts payable. In other words, in accounts payable ni Mitsubishi Toyota, ta-transfer sa national government. So hindi na pag-usapan sir kahapon? Hindi na pag-usapan eh. Kaya nung nag-text ka, di ko masagot dahil akala ko wala eh, dahil wala pong nagte-text eh. So, but nalaman ko na lang nung papunta na ako sa Malacanang eh. Expectation yung walang ibibit ang presidente. Yes, yun expectation ko. But in fairness naman, sa program, wala unlike last year, ang nabito sa program is 26 billion nabito sa program. Tapos marami rin nabito sa special provisions and general provisions. Sir, ano potential effects mo ba ang pagbito ng race naman ng cars? Ang potential effects kasi niya is more on reputation natin to the foreign investors na nangangako tayo, pupunta sila dito. At maganda kasi sa Toyota and Mitsubishi, factory ang sinet up nila. So may tao, may hard investments, mayroong makinarya. So dito sila nagpo-produce ng sasakyan. No? So ang worry ko lang, baka kumalat sa buong mundo na nangangako tayo pero hindi naman natin tinutupad. Sir, just a written Ha? Well, hindi naman ganong kalaki no in terms of output dahil ang vehicle naman maliit lang compared to the whole. But again, no, we're trying to attract foreign investors to come to the Philippines. Eh. So, marami tayong naayos. If you remember, Create More is one way of fixing yung problema sa VAT refunds. Doon naman sa mga agriculture manufacturers. No? So, let's, as much as possible, avoid reputational damage. No? Sir, dun sa veto message, may copy na po ba kayo? Meron na. Ano yung binigay na rason ng presidente dun sa pagveto dun sa race and... Well, sabi naman niya ay hindi masyadong detailed, no? But in general, ang sabi naman ng veto message, itong mga ito naman ay nasa loob na ng program, no? Yun ang in general yun ang nasa veto message. So I am assuming dahil nga mayroong mga amount sa program, doon na lang gagamitin o doon ko na lang kukuha para mapunuan itong na-veto sa program. Just to clarify, how much ulit yung utang? 5B per Toyota and Mitsubishi, both na po yung 5B. Ang total, hindi ko lang alam ano yung difference, no? But ang total is about 4.2 billion. Na posibleng kunin nila sa contingency ng OP. Pwede yun. Sir, ano po masabi niyo sa mga congressman na nagpaplano raw na iakyat sa Supreme Court yung 2026 budget? Buong budget? UA, sir, for you. Well, kung ang it's their right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung program, but yung program kasi has been there for many years. Kaya lang naman na highlight to because of that flood control at nagamit ngayong sagip for flood control projects. But kung titignan naman natin yung items ngayon, like for example yung tatlong natitira, AFP modernization, tapos yung loan proceeds to foreign assisted projects, tapos yung risk management.
itong tatlo na ito, no way pwedeng pagkuhaan ng flood control. Kasi very targeted siya. No? Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Pero even in risk management, actually maliit lang yun. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito. Kasi very targeted siya. Sir, can we say na pork-free na itong 2026 budgets? May nag-claim kasi na parang may mga project na dadaan pa sa approval ng Office of the President. So parang Well, ang ngayon, dahil aprobado na yung project, dahil aprobado na yung budget, lahat to ay nasa kamay na ng executive in terms of implementation. So sila dapat gumawa ng guidelines kung paano i-implement itong mga programs and projects sa loob ng GAA. At isa sa mga isang importanteng general provision doon ay yung tawag niyong anti-EPAL provision na linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. No? CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. No? So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Sir, isa po sa nagsasabing may pork pa, is si Senator Amy Marcos. Sabi niya, yung claim na cleanest ang budget ng 2026 is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga yung pork tinagtag, parte-parte, very fatty ang budget. Well, lahat naman ng deliberations open to the public. No? At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own views on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. No? Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. No? That's almost 20.5 billion pesos, no, na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. No? So, malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload rin to sa transparency portal ng Pangulo. So, pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm-to-market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So, ngayon, naka-itemize na siya. No? So, hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdedebatayan kung magiging root cause ng corruption itong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? In bidding procedures, hindi naman natin hawak. In bidding activities, hindi natin hawak. So, iba na yung implementation. Sir, isa pang point ni Sen. Marcos, yung FMRs, masyado raw lumaki. Naging 33 from 17 billion po ba originally? Bakit nga po ba dumoble? Para sa magsasaka natin to. Again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan nung BICAM. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. But ang makikinabang dito, farmers and fisher folks. No? At isa sa mga komento ng I think it was Senator Robin yata who commented na masyadong Metro Manila centric. No, yung budget. In farm to market road, wala naman sa Metro Manila. In fact, wala siya sa cities. It's in the provinces, it's in the rural areas. So, mas maganda magpagawa ng maraming farm to market roads dahil nasa rural area siya at countryside. No? Hindi siya nasa urban center. So, kaya isa sa mga
to spread out yung infrastructure projects is through farm-to-market roads. Sir, isa na lang, sorry. Tsaka lahat yan may coordinates, ha? Lahat yan meron rin nasa master plan rin yan. So hindi kami naglagay ng farm-to-market roads na walang coordinates and wala sa master plan. Sir, isa pa, sabi po ni Sen. Aimee, ang theory niya ay this will be used for impeachment. Yung pagpaparte-parte ng, yung kumbaga paglalagay ng budget sa iba-ibang parts. Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. No? So, I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan. Well, in my case, hindi namin napag-usapan yung impeachment, hindi namin napag-usapan yung political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. Sir, sabi ng Malacanang, this early, sisimulan na yung preparation for proposed 2027 Yes. budget. Ibig sabihin po ba niya sa pag-usapan nyo kahapon? Actually, in passing lang. Yeah, in passing lang with the ES Recto. Ang maganda kasi, ang ES natin yun, senator rin, no? Former senator. So, naintindihan niya yung budget process. So, in passing, I told him na hindi natin pwedeng gamitin yung dating calendar sa ganitong proseso dahil napakaiksi eh. No? So, sabi niya, naintindihan niya. Sabi niya, pag may oras, pag-usapan namin yung proseso. No? Kasi talagang, kung gagayahin pa natin yung dating budget calendar, parating ganito mangyayari. Oo. Delikado eh. Delikado. Tsaka mahirap nagmamadali. Marami kang pwedeng ma-miss out. Sir, ano ba yung ideal? Kailan maganda na simulan na? Well, under the Constitution, ang NEP dapat i-transmit sa Kongreso 30 days after the SONA, diba? Within 30 days. Kung pwede matransmit earlier, that's the best. At kami naman, mag-hearing na kami pag nag-transmit na sa amin. Kasi ang nangyayari, diba, inaantay namin yung Kongreso, House matapos bago Senate. That's siguro almost 2 months. So, instead na 2 months ma-delay, 2 months namin in advance ang gagawin na hearing. Sir, Balikan ko lang yung yung unprogrammed funds. Balikan ko lang yung unprogrammed funds. At to what level ba ng bureaucracy ang pwedeng makialam? Kasi sabi nyo na abuso in the past. So paano na abuso kung halimbawa ang presidente lang ang may kapangyarihan na magpaikot ng unprogrammed funds? How did it happen? Okay. Tinanong ko yan nung hearing dito sa Blue Ribbon. No? Ano ba ang proseso sa unprogrammed? 2 tao lang nag-uusap dyan. In the case of infrastructure and flood control, 2 tao lang. Ito base sa hearing to, this is on record. Number 1 is the Secretary of the DPWH. Number 2 is the Secretary of DBM. Silang 2 lang nag-uusap niyan para mapalabas yun ang program. Kaya naabuso dahil 2 tao lang nag-uusap. So, yan naman ang tinanggal natin ngayon dito sa budget. No? Dahil nga, pag ganyan na magiging proseso, hindi kagaya dito, hindi namin nakikita kung anong mga projects. Silang 2 lang, biglang papasok yung projects. So, hindi siya transparent. No? So sino na ngayon, sir, ang may authority? Wala na ngayon. Since tinanggal na namin yung sagip, lahat ng proyekto papasok na ngayon sa Kongreso at Senado. Sir, yung anti-EPAL provision po ba, kailangan nyo ilagay every year? Or, Yes. kasi sir, di ba usually pag election year, like what happened Yes, this year, tama. daming politiko na umaakyat kapag nagbibigay ng cash. Actually, nung tinitignan ko yung mga memorandum circulars, ang DOLE at ang DSW, ang mayroong memorandum circular na every election may anti-EPAL. No? So, ang ginawa ngayon, in this budget cycle, ginawa ng every year, hindi lang election year ang may anti-EPAL. Every year, not every year, every day, anti-EPAL na. But you have to put it again for the... Kailangan eh. Kasi this is in fact, this is a budget law. No? So, since napasok siya during the budget process, dapat ipasok siya ulit. Sir, di ba pwede magkaroon ng legislation na anti-EPAL? Pwede rin. I think that's a good idea. Pwede rin yun. No? I think, May ganun na tayo. meron ba? Pwede rin. No? So, Pero sir, di ba dahil walang penal provision kasi nga bawal sa isang appropriation? Yes. May batas na po ba tayo ngayon na magpaparusa sa... actually, ang original niyan, iniisip namin lagyan ng penal, but after consulting with the Senate Legal
office, dahil nga appropriations to, hindi siya pwede magkaroon ng penal provision dahil hindi naman siya, it's an appropriations law. No? So, yung penal provision niya will be carried through another existing law. Pero sa may existing law na kayo na magpapag-usapan. I think meron naman in some form, no? Meron naman in some form. So yun na lang ang gagamitin. Sir, sorry to clarify lang. Yung ETB na sa 2024 na lagay sa flood control, lahat yun goes. Hindi naman. Hindi ko na alam kung ilan doon ang goes, but definitely marami doon controversial. Kasi lumabas during the hearing dito. Remember yung sinabi ni Bryce na galing sa program. Sir, sorry. Yung si Sen Aimee, isa pang point niya, may mga big projects daw na hindi mabibigyan ng funding. Like yung North-South Commuter, yung Metro Manila Subway. Ganun na po ba? Right after nung issue ng flood control, bumagal ang spending ng DPWH. 6 months sila hindi gumagastos. Dahil nga nagkaroon ng controversy, nagkaroon ng reshuffling within DPWH, maraming natakot in terms of implementation. So, admittedly, and ito lumabas rin sa hearing, bumagal yung kanilang spending. So, hindi lang naman foreign assisted, pati yung flood control. To date, ang flood control unimplemented amounts is about 350 billion pa, no, nagagamitin for 2026. So marami rin mga foreign assisted projects. Hindi lang yan dalawa, no, na delay. Nakita ko halos hindi nagagastos at zero. So meron pang pondo. In other words, may pondo pang panggagamitan for all foreign assisted projects come 2026. So hindi matitigil yung No, mga- hindi matitigil yan. Sir, sisimulan na ng executive implementation ng 2026 budget. Kailan naman yung sisimulan yung oversight function? Yes. Organize namin for the first time in joint congressional oversight on public expenditures. So, i-organize namin to at meron na akong mga items na gusto kong matignan. No? For example, underspending ng mga agencies, yung sinabi kanina Victoria, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals, dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. No? Kasi if you notice, ang budget briefings per agency normally isang araw lang, kulang yung isang araw. So gusto ko yung mga highly contentious items pag-usapan na ahead of time para pagdating ng budget briefings, meron ka ng konteksto o alam mo na yung information. Sir, yung education sector, given that it received yung biggest chunk talaga, ano po yung pinaka-agad na mararamdaman ng mga estudyante at teachers? Yeah, that's a very good question. In fact, yun yung nung nagkaroon tayo ng press con, yun rin yung ating pangako na yung 2026 budget will be an education budget. So, ang education sector will receive 1.3 trillion pesos. That's about 4.4% of our GDP. Ang pinakamataas talaga is DepEd. Almost 1 trillion pesos yung kanyang budget this year. So, ang immediately mararamdaman, in fact, kausap ko si Secretary Sani Angara kahapon, will be yung pagdagdag ng teachers, meron tayong malaking pondo na inilagay sa tutors kasi maraming bata hirap magbasa. So, pangkuha ng tutors at yung feeding program. No? Dahil marami pa rin tayong mga bata, almost 25% ng bata malnourished. So itong tatlong programa, pinakamabilis. No? The tutors ay hindi kailangan bayaran ng mga magulang? Hindi kailangan bayaran. Ito, may batas tayo, yung aral program, yung aral law. No? So, na pinapatupad na ngayon ng DepEd, pero kakailanganin nila ng tutors. No? So, naglagay tayo ng amounts para sa tutors. That will be for public schools? For public schools. Only for those who are hirap magbasa. No? So mayroon silang assessment dun sa mga batang hirap magbasa, bibigyan sila ng tutors. Whether one-on-one or group, depende na yun sa situation on the ground. So ito yung tatlo. Pero malaki rin yung inallocate natin sa textbooks. That's about 22 billion.
Then sa classrooms, that's about 60 plus billion. So yan mararamdaman rin ng tao, ng ano yan, ng mga kababayan natin. Sir, yung congressional oversight, ano po yung composition niya? Kailan po kayo? Yeah. Ang magiging composition will be the vice chairpersons. So yun ang aming yun ang proposal ko. Of course, joint yun. I have to propose it to the House. So it will be composed of members from the chairpersons, no? Vice chairpersons. No? So, but I have to consult sa House kung gaano kalaki o gaano karami yung members na kukunin namin. So tama ba, magiging bahagi ng oversight function nyo yung ocular inspection Yes. para makita nyo personally yung mga projects? Tama. Isa sa mga balak kong puntahan yung irrigation projects. In fact, nagsabi na ako sa NIA na interested ako matutunan pa yung irrigation projects. Of course, in agrarian reform, nung pumunta dito si Secretary Estrella, ano rin ako, signifying intention, paano nila ginagastos yung kanilang, yung tawag nila, support services sa mga DAR beneficiaries. No? So, yung mga issues na admittedly hindi ko masyadong kabisado, I intend to go sa field para makabisado natin. Okay, mga info, sir, ng DPWH, sir, kasama rin siyempre, definitely. Sasama rin natin. No? And sir, paano yun sa oversight? Kapag may nakita kayong maling implementation, right then and there, ay ipapastop nyo, paano po ba yun? Well, magbibigay kami ng recommendation. No? For example, I'll give you inaisip kong example. Like, for example, kasi NIA first time na nalagay sa GAA yung mga projects. So, magte-test kami doon ilang mga projects na ginagawa nila. And I think si Senator Raffy Tulfo, yan ang kanyang every budget, tinututukan na yung NIA budget. So, yun rin yung mga tututukan namin, yung saan gagawin yung irrigation projects. Meron silang mga solar irrigation, saan kinakabit yun, ano ba yung impact sa mga farmers doon. Medyo, base sa analysis namin, may pagkamahalan yung solar irrigation. So we want to know kung effective ba ito sa mga farmers. So at least meron kang on-the-ground feedback kaysa yung binabasa mo lang. Sir, kasama ba dun yung kagaya ng ginawa ninyo na may portal kayo dito na pwede magsumbong yung public dahil nakikita na nila detalyado yung mga projects tapos hindi nangyayari sa kanila? Yun rin iniisip namin but I don't want to duplicate it with the executive. Kasi Pangulo nag-unveil siya ng infrastructure portal niya. No? So, iniisip rin namin something similar pero not duplication. Baka maguluhan yung tao, susumbong dito, susumbong doon. So, we're thinking of a different concept, but more or less interactive rin with the public, with our constituents. Sir, yung program appropriation po, kasi may mag-question pa rin po sa SE nung legality ng UA. So, possible po ba na maging zero siya talaga sa... Well, kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, no? At sabihin na unconstitutional at wag nang gawin next time. Ang Supreme Court naman is always moving forward. You know? So, pwede mangyari yun na wala nang program. But do you sir, are you confident na kung may mag-question sa Supreme Court ay kaya kung yung i-defend or constitutional talaga yun in your view? Alam ko marami na rin mga iba-ibang views. Alam ko nga may kaso yan ngayon sa Supreme Court. May pending yan sa Supreme Court itong unprogram. But habang wala pang resolution yan, pwede pang gamitin din ang program. No? So, ang importante lang, wag nating ipasok doon yung mga items na pwedeng maabuso. At yun naman ang ginagawa namin para hindi maabuso yun ang program. Sir, sorry, basic lang na tanong. If it is too important, for example, modernization ng EFP, why put it under our program? Why not program? Okay. Meron sa program. In fact, ang AFP modernization, meron 40 billion sa program. Additional to. Yung 50 billion is additional to the 40 billion. No? So, ang nangyayari kasi, dahil limited yung fiscal space sa program, ilinalagay muna sa unprogram. Dahil sa unprogram naman, historically, no, meron namang, kasi ang source yan is excess, non-tax, at new tax. Historically naman, may excess and may new tax. So, parati siyang nagkakaroon ng bagong sources. No? So, historically, natitrigger ang program, in other words. No? Pero sir, kung zero the left, yung unprogrammed, possible.
this year? Hindi, kunyari, sir. Pag unconstitutional? Executive ng... Pwede. Pag sinabit nila sa NEP, zero, then zero, magiging zero siya. Kaso lang, sobrang, to be honest about it, if you look at the in Senate version, we tried to reduce it, kaso lang, sobrang laking amount, no? Almost 249. Nahirapan kami i-move to program kasi kung ilalagay mo yung 249 sa program, magtatanggal ka ng 249 sa program. No? So, masyado siyang hindi pwede, kung ang policy ngayon ay tanggalin na ang program moving forward, it has to happen in the NEP para mapag-aralan mabuti. Kasi kung gagawin during the budget process, marami siyang maapektuhan sa program funds. Sir, tama po, lahat ng binito na unprogrammed ay galing sa executive din. Walang pinasok yung Congress. 7 out of the 9. You mentioned yung dalawa ay proposal din ng executive. Yes, yung dalawa kasi during the course of the budget deliberation, nagkaroon rin ng proposal sa executive na ilagay doon. So sir, galing sa executive din and then binito ng president. Paano yun nagkaroon ng change of mind? Maybe there's a change of heart along the way. Nangyayari naman talaga pag along the way and then you analyze it and then nakita mo na pwede may other possibilities. But yung Congress, sir, That's a process talaga yan eh. It's a process. yung Congress hindi talaga nagpasa. Kasi we have to understand also in NEP, binibigay yan sa Kongreso as early as July. So from July to December, ang daming pwedeng mangyari. No? Ang daming pwedeng mangyari. Sir Mary Moon po from One News. Balikan ko lang po related po sa anti-EPAL na policy. Hindi pa rin po yata deliberately stated na bawal na yung pag-guarantee, yung pag-issue ng guarantee letter. So for 2026, pwede pa rin po ito, sir, Yung o guarantee mababago? letter, kasi walang batas na gumawa sa guarantee letter. It's only DOH who created the guarantee letter. So kung tingin nila na hindi na kailangan ng guarantee letter, pwede nilang tanggalin. Ako, my personal take on that, dapat ang politiko hindi nakikialam sa pagbibigay ng medical assistance. No? Dahil ang medical assistance, trabaho na yan ng DOH. Kung gusto namin mag-refer ng pasyente, mag-refer kami. No? Pero yung pagbibigay, hayaan na natin DOH. Pero my take on that rin, yung medical assistance, sa aking pananaw, at this time, kailangan rin siya dahil unang-una, ang ating mga government hospitals punong-puno. No? Tinignan ko yung records namin dito, yung mga humingi sa amin. Almost 90, I think nasabi ko na, 90% ng humihingi ng medical assistance sa amin, nasa government hospitals. Nung tinanong namin, bakit hindi kayo sa charity ward? Punong-puno yung charity ward. Napapwersa sila pumunta sa pay ward. At ang pay ward, you need yung medical assistance para mabayaran yung pay ward. No? So, unless maayos natin yung capacity issues natin, itong medical assistance, kakailanganin pa rin ng tao. Pero if you look at the tatlong programs ng healthcare natin, yung zero balance billing, yung PhilHealth, saka yung medical assistance or yung MAIP, lahat to tumaas under this budget. No? Ang PhilHealth, 113 billion. Ang zero balance billing, 95 billion. Itong MAIP is, I think, tama ba? 50 billion? No? Mga 50 billion. So, in other words, walang cannibalization na nangyari na kinuha sa PhilHealth, lahat sila tumaas sabay-sabay. So, pwede rin mag-issue pa ng GL yung mga law nito? Again, nasa DOH yan. So, they have to revise their policy. But again, kung ako tatanungin, dapat hindi sila makialam sa pagbibigay ng medical assistance. All right, thank you. Ano nakita mong impact sa economy natin? Ano nangyari yung pag-atake ng US sa Venezuela? Dami nga nagtatanong, bakit di ako nagbigay ng statement nung inatake yung Valenzuela? Sabi, wala raw akong pakialam. Wala naman kasi well, two sides ang personal ko to, analysis. Economically wala, no? Kasi historically ang trade relations natin with South America halos zero eh. Hindi ganun kalaki ang ating trade relations except for some agricultural tsaka meat products, pero with Venezuela hindi masyado.
Ang naging problema ng Venezuela over the years, kahit malaking oil reserves nila, hindi sila nagbebenta. No? So walang impact sa oil prices. If you notice, wala namang problema sa oil prices. So that's good for us, no? Kasi nag-import tayo ng oil. Of course, on a geopolitical side, ang nakikita ko dyan, maraming bansa ngayon ang ma-embolden. Kung kaya pala gawin ng Amerika, kaya namin gawin to. No? So, pag ginawa nila yon, bakit mo kami sisitahin? So, from a geopolitical standpoint, it's another uncertainty. So, yun lang ang aking pananaw dyan. No? But these are all, of course, my own personal analysis. Pwede maka-encourage ibang bansa like Pwede, China? pwede maka-encourage yan sa China, no? Pwede maka-encourage yan sa Russia, no? Being a superpower, even India, no? India is also a emerging superpower, no? So itong nangyari kasi, it's a regime change by force, not by an election, no? So yan ang pwede mangyari, no? So but sa akin kasi dito sa atin, ayaw natin ng maraming uncertainty. Meron na tayong uncertainty sa loob ng bansa natin, yung flood control, may uncertainty pa sa labas. No, it's not good for us. All right, thank you. Thank you. Sa Manila Bay naman tayo. Kami pa rin yung nasa Manila Bay. Meron nga po kasi. Sir, para maiba 2027 budget na po yung pag-usapan natin.